Ang isang talata sa kasulatan na nagpapahayag tungkol sa pagkakakilanlan sa mga demonyo. Sinabi sa talatang ito, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. Ipinahihiwatig ng Biblia na ang mga demonyo ay ang mga anghel na inihulog mula sa langit. Ang mga anghel na nagrebelde sa Diyos sa pangunguna ni Satanas. Ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit ay inilarawan sa aklat ng Isayas. Ipinahihiwatig din sa aklat ng pahayag na naakit ni Satanas ang halos 3 bahagi ng bilang ng mga anghel noong siya ay nagkasala. Binanggit din sa aklat ng Judas ang mga anghel na nagkasala. Kaya't masasabi mula sa kasulatan na ang mga demonyo ay ang mga dating anghel ng Diyos na sumama kay Satanas na lumaban sa Diyos Ama. Mahabang talumpati ni Padre Dante sa mga taong kasalukuyang nakikinig sa kanya sa simbahan na yun. Halos lahat ng tao sa baryo ng Santo Niño ay humahanga kay Padre Dante, at kapag siya ay nagmisa, ay hindi nakakaramdam ng inip at antok ang mga dumadalo dahil tagos hanggang puso ang kanyang mga sinasabi na nagmula sa Biblia. 38 taon lamang si Padre Dante nang siya ay naging pari. Maraming nangihinayang sa angkin niyang kagwapuhan at matikas na pangangatawan. Maihalin tulad siya kay Derek Ramsey kung titignan. Kaya't maraming kadalagahan ang laging nagsisimba upang makita lamang siya. Grace, makikisuyo sana ako sa iyo na kung pwedeng pakilinis naman ang kwarto ko. Marami na kasing alikabok ang mga bintana at dingding. Nakangiting wika ni Padre Dante sa dalagita. Opo, Padre. Sagot ni Grace. Pumunta agad ang dalaga sa kwarto ng pari upang maglinis. Inamoy-amoy niya ang damit ng pari na nakita sa loob ng kwarto. Labahin siguro ang mga damit na ito. Bulong niya sa sarili. Mabaho kasi ang mga damit, pero kung titingnan ay mukha namang malinis. Inilingap niya ang mga mata sa kabuuan ng kwarto. Tila sa patay na daga o hayop ang naaamoy niya. Pumunta siya sa aparador at binuksan yun. Nangilabot siya nang makita ang isang damit na puno ng dugo at may butas ang likurang bahagi. Napaatras siya dahil sa kanyang nasaksihan, ngunit biglang napahinto nang nabangga niya ang isang bulto sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang mukha ni Padre Dante na nakangiti sa kanya. Grace, dapat kung ano ang inutos sa'yo, yun lang ang gagawin mo. Wala sana akong balak na kainin ka, pero masyado kang pakialamera. Mahinahon ngunit may diin na sabi ni Padre Dante. Nag-iba na ang kulay ng mata ng pari at naging kulay dilaw. Padre, patawad po, hindi ko sinasadya na buksan ang aparador mo. Saad ni Grace na nanginginig ang tuhod dahil sa lumukob na takot. Hindi na nagsalita ang pari at sinunggaban niya ang dalaga gamit ang matutulis na mga kuko. Bumulwak ang dugo sa liig. Mabilis na pinalaki ng pari ang kanyang bunganga upang inumin ang sariwang dugo ng dalagita. Halos maligo rin siya ng dugo
dahil sa lakas ng pagbuluwak ng dugo. Maawa ka po sa akin. Maawa ka. Huling sambit ng dalagita bago siya mawalan ng buhay. Nang maramdaman ng pari na wala ng dugo na dumadaloy sa liig ng dalagita, ay dahan-dahan na niya itong kinain. Para siyang isang gutom na hayop. Walang awa niyang nilantakan ang masarap na katawan ng dalagita. Nasa kasarapan siya ng pagngasab nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto niya. Padre Dante, nandito na po ang batang sasama sa field trip natin. Tinig ng isang matanda sa labas. Ah, ganun ba, Manong? Sige, susunod na po ako. Sagot niya habang hawak pa ang binti ng kanyang biktima. Inayos ni Padre Dante ang sarili at itinago niya ang natirang katawan sa likod ng aparador upang may makain siya kung sakaling muli siyang gutumin. Nilagyan din niya ito ng kanyang malagkit na laway upang hindi bumaho. Nilinis ng pari ang loob ng kwarto. Naligo na rin siya para maalis ang mga dugong dumikit sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay lumabas na siya ng kwarto na parang walang nangyari. Oh, kumusta na kayo? Nagpaalam ba kayo sa mga magulang ninyo bago kayo umalis ng bahay? Nakangiting tanong ni Padre Dante. Opo, Father! Sabay-sabay na sagot ng mga kabataan na sasama sa field trip. Father, si Grace po. Wala pa siya at kanina ko pa siya hinahanap. Iniwan ko siya kanina sa loob ng simbahan habang pinupunasan ng mga santo. Biglang sambit ni Manang Lenny. Manang, nagpaalam pala si Grace sa akin kanina na uuwi raw siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Para raw siyang matutumba. Kaya hindi na lang daw siya sasama sa atin. Pagsisinungaling ng pari. Umalis na ang sasakyan papuntang bundok. Ang field trip nila ay magbigay ng tulong sa mga taong nakatira sa bundok dahil nasalanta ng bagyo. Halos lahat ng kabahayan ay nasira, pati na rin ang kanilang mga pananim kung saan nila kinukuha ang kanilang ikinabubuhay at kakainin sa araw-araw. Ilang oras din ang naging biyahe bago nila narating ang barangay Tibuli. Isang maliit na barangay lang yon at halos kapos ang naninirahan. Bumaba na ang mga kabataan sa sasakyan kasama si Padre Dante. May kanya-kanya silang bitbit na mga pagkain. Ngunit laking pagtataka nila kung bakit ni isang residente ay walang sumalubong sa kanila. Halos ang mga tao ay nakasilip lang sa bintana na parang may kinatatakutan. Mga bata, huwag kayong makikipag-usap sa kanila. Tandaan nyo, nandito tayo para tumulong, hindi para pag-usapan kung ano ang nangyari sa kanila. Kaya ibigay na lang ninyo ang pagkain sa harap ng pinto at umalis agad. Sambit ni Padre Dante sa mga kabataan na may dala ng mga pagkain. Opo, Padre Dante! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Ganon nga ang ginawa ng mga kabataan. Ngunit si Sharon ay hindi nakinig kay Padre Dante at kinausap pa ang matandang lalaki na nakasilip sa bintana dahil paulit-ulit siya nitong tinatawag. Halika dito, iha. Bilisan mo. Baka makita ka ni Father Carding. Tawag ng matandang lalaki kay Sharon. Bakas ang takot sa mukha ng matanda. Hindi po siya si Father Carding, Lolo. Siya po si Father Dante. Sagot naman ni Sharon. Iha, dito siya galing sa lugar na ito. Pinatay niya ang mga dalaga at bata at kinain niya ng walang awa. Iha,
Isa siyang aswang lupad. Isang anak ng anghel na kasama na pinatapon ng Diyos Ama sa lupa. Ang kanyang ama ay isang diablo at ang ina naman niya ay ang aking ninuno na lola ng aking lola. Namatay yun nang pinanganak niya si Karding dahil binutas ng sanggol ang tiyan niya upang makalabas siya sa sinapupunan ng kanyang ina. Mahabang tugon ng matanda kay Sharon. Hala, paano po nangyari yun, Lolo? Paano naging anak ng inyong ninuno si Father Dante? Sa tingin ko po sa kanya, ay ang bata pa po niya. Crush ko nga po siya eh. Hindi makapaniwalang tugon ni Sharon. Iha, hindi lahat ng nakikita mo sa kanya ay totoo. Dahil ang kanyang katauhan ay tinatago niya sa gwapong lalaking yan. Ang kanyang kinakain ay mga berhen na tulad mo. Hindi talaga siya pari. Nagpapanggap lang siya dahil ang totoong Padre Dante ay matagal lang patay. At doon sa malaking simbahan na yon, nakalibing ang kanyang katawan. Sambit muli ng matanda na nagpatayo sa balahibo ni Sharon. Lolo, wag naman po kayong magbiro ng ganyan. Nandito lang po kami para magbigay ng pagkain sa inyo. Isa pa po, sobrang bait ni Padre Dante. Kaya siya po mismo ang bumili ng makakain ninyo. Iha, ang pagkain na yan ay isang lason. Gusto ninyang ubusin kaming lahat na nakatira rito. Dahil kami na lamang ang nakakaalam ng kanyang nakatagong lihim. Naku, bahala na nga kay Lolo. Basta ako ayaw ko maniwala sa inyo. Dahil alam kong mabait talaga si Padre Dante. Huling sambit ni Sharon at umalis na upang ipagpatuloy ang pagbibigay ng pagkain sa mga natira roon. Walang nagawa ang matanda kung hindi man lumo dahil ang nais lang niya ay matulungan ang mga kabataan sa nagbabadyang kapahamakan sa kamay ni Padre Dante. Hindi mawala ang ngiti ni Padre Dante dahil narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ni Sharon at ng matanda. Pinagmasdan niya ang bahay ng matanda at tila ba gusto niyang pasukin ang bahay at kainin ang lahat ng nakatira roon. Samantala, hindi pa rin maalis kay Sharon ang sinabi ng matanda na lason ang kanilang binibigay na pagkain. Kaya naisipan niyang kunin ang isang pirasong paa ng manok at ibinigay sa asong gala. Pagkakain ng asong gala ay patay mali siya lang si Sharon at tuloy sa kanyang paglalakad. Doon niya napagtanto na ang asong gala na kumain ng paa ng manok ay biglang nangisay sa lupa at agad na namatay. Nangilabot si Sharon sa nasaksihan, kaya hindi niya napigilan ang sarili na sumigaw. Mga kasama, huwag ninyong ibibigay ang pagkain. May mga laso ng mga yan. Tama nga ang sinabi ng matanda sa akin na may masamang balak si Padre Dante. Ang aso binigyan ko ng paa ng manok ay namatay. Malakas na sigaw ni Sharon sa kanyang mga kasamahan. Ngunit imbis na makinig ang mga kasama, ay pinagtawanan lamang siya. Biglang lumabas ang matandang lalaki mula sa kanyang bahay. Karding! Maawa ka sa kanila! Inubos mo na ngang patayin ng mga anak at apo namin sa barangay na ito. Karding! Maawa ka sa mga magulang nila. Ayaw namin na maranasan din nila ang sakit at hapdi ng pagkawala ng kanilang mga anak, tapo! Pagmamakaawa ng matanda kay Padre Dante, dahan-dahan siyang lumuhod sa lupa upang kaawaan siya ng pari. Tatang,
Ano po ba ang pinagsasabi niyo dyan? Nandito lang po kami upang tumulong sa inyo at bigyan kayo ng pagkain. Malumanay na sagot ni Padre Dante sa matanda. Ito ba ang pagkain na sinasabi mo, Karding? Ito na rin ba ang tatapos sa mga buhay namin? Karding, patutunayan ko sa mga batang yan na ikaw ay isang aswang lupad upang mailigtas ko ang mga buhay nila sa kamay mo. Biglang sigaw ng matanda at kinain ang isang paa ng manok. Kalmado pa rin si Padre Dante na nakatingin sa matanda na nakahandusay ang katawan sa lupa. Ang lahat ng tao sa barangay na yon ay lumabas ng bahay at sinugod nila ng itak si Padre Dante upang paslangin. Hindi na napigilan ni Padre Dante ang sarili, kaya naman nagpalit na siya ng anyo bilang isang aswang. Isang aswang na maihahalin tulad sa isang anghel, ngunit kabaligtaran dahil isa itong nakakapangilabot na nilalang na may matutulis na kuko, may matang kulay dilaw, may dilang parang sa ahas at may pakpak ng tulad sa paniki. Madalas na kinakain ng mga aswang lupad ang mga berhen na dalaga dahil nanatili sila sa kanilang kabataan kapag nakakakain nila ang laman at mainom ang dugo ng kanilang biktima. Nangilabot ang lahat ng naroon dahil lumitaw sa kanilang harapan ang nakakapangilabot na anyo ni Padre Dante na parang anyo ng isang demonyo. O Diyos na mahabagin, tulungan niyo kami sa demonyong yan! Tarantang sambit ni Manang Lenny. Nang narinig ni Padre Dante ang dasal ng matandang babae, ay kaagad niyang tinusok ang leeg nito mula sa himpapawid. Papatayin ko kayong lahat! Umalingaw-ngaw sa paligid ang malakas na sigaw ni Dante. Ang mga taong naroon ay hindi alam ang kanilang gagawin dahil sa sobrang takot nila sa nilalang na lumilipad sa himpapawid. Halos lahat ng madaanan ng aswang lupad ay tiyak na humihiwalay ang ulo sa kanilang mga katawan. Ang mga kabataan naman na sumama sa kanya ay nagtipon sa isang bahay kung saan nakatira ang matandang namatay. Nakita nila roon ang malaking litrato ng totoong Padre Dante na iba sa katauhan ng aswang lupad na si Karding. Nakita nila ang isang sulat kamay ng pari kung paano mapapatay ang aswang lupad. Sa tabi ng litrato ay nakatarak ang isang itak at buntot pagi. Sa baba nito ay may nakasulat na isang Latin na salita at kung paano gamitin ang itak at buntot pagi para patayin ang aswang. Habang lumilipad ang aswang lupad, ay kunin ninyo ang itak at ang buntot pagi. Ihataw nyo sa hangin kung saan ang direksyon ng aswang lupad habang binibigkas ang salitang Latin. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas Cruz, Baltas. Paulit-ulit na dasalin ito upang maging mabisa ang pagpatay sa aswang lupad. Ito ang sulat kamay ni Padre Dante na nakasulat sa kanyang litrato. Habang binabasa nila ang nakasulat sa litrato, ay biglang tumahimik ang kapaligiran. Natigil na rin ang mga sigawan ng mga taong hinahabol ng aswang lupad. Ilang sandali pa ay biglang may lumusot na 2 kamay sa dingding ng bahay at agad na nahawakan ang 2 kasamahan ni Sharon at hinila palabas. Pagtingin nila sa labas upang tignan ang kasamahan nila, ay nakita nilang kinakain na yon ng aswang. Kaya nagmamadaling kinuha ni Sharon ang itak at ang buntot pagi at binigay niya ang itak sa kanyang kasamahan
upang tuluyan siya na patayin ang nilalang na nasa himpapawid. Sator, Repo, Tenet, Opera, Rotas Cruz, Valtas. Sabay dinasal ng dalawa ang Latin na salita at patuloy na hinahampas ang buntot pagi at itak mula sa harapan ng aswang lupad. Nang marinig ng aswang ang sagradong salita, ay nanggagalaiti yun sa galit. Hindi niya inaasahan na mayroong iniwang sulat ang paring pinatay niya. Habang tuloy-tuloy ang paghampas ni na Sharon at ng kaibigan niyang si Dave ng buntot pagi at ng itak sa hangin na nakaharap sa aswang lupad, ay biglang may tumalsik na dugo mula sa katawan ng aswang lupad. Hindi sila makapaniwala dahil nasusugatan ito na parang dumadampi talaga ang itak at buntot pagi sa katawan nito. Walang ya kayo! Itigil niyo yan! Pahirapan ko muna talaga kayo bago ko kayo patayin. Walang ya kayong dalawa. Kayo pa lang ang nakasugat sa katawan ko. Sigaw ng aswang lupad habang nahihirapan sa paglipad. Nang makita ng mga kabataan na nahihirapan at nabibingi ang aswang, ay kumuha din sila ng mga matatalim na bagay at inusal nila ng sabay-sabay ang Latin na salita at hinampas-hampas nila sa hangin ang kanilang hawak na matatalim na bagay. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas Cruz, Valtas. Sambit ng mga kabataan ng sabay-sabay. Hindi na makagalaw ang aswang lupad dahil paulit-ulit na inuusal ng mga kabataan ang sagradong dasal at may kasama pang pag-atake sa kanya. Nangihina na siya dahil sa dami ng dugo na lumalabas sa kanyang katawan. Biglang bumalik ang kanyang itsura bilang si Padre Dante upang magmakaawa. Mga anak, maawa kayo sa akin. Hindi ko kagustuhan ang maging aswang lupad. Maawa kayo sa akin. Tama na. Huwag niyo akong patayin. Pagmamakaawa ni Padre Dante sa mga kabataan na wala pa ring tigil sa kanilang ginagawa. Huwag kayo maniwala sa kanya. Isa siyang demonyo. Ituloy lang ninyo ang pagdarasal upang mapatay natin siya. Malakas din na sigaw ni Sharon upang hindi maniwala ang kanyang mga kaibigan. Ilang sandali lang ay nag-iba na ang anyo ni Padre Dante. Naging puti na ang kanyang buhok at naging kulubot na ang kanyang balat. Nagiging isang matandang hukluban na siya at butot balat na lang ang natira na parang ninakawan ng dugo sa putla. Ilang sandali lang ay naging kalansay na lang ang pari. Bago tuluyang bawian ng buhay, ay sumumpa pa siya sa mga kabataan. Kayong lahat, babalikan ko at ubusin ko ang buong pamilya ninyo. Ang huling sambit ni Padre Dante. Bago siya tuluyang naging abo, yun ang naging huling sambit ni Padre Dante. Tama na yan, pare. Marami ka nang nainom. Lasing ka na. Inagaw ni Patrick ang baso sa kamay ng kaibigang si Victor. Di pa ako lasing. Iinom pa tayo. Tawagin mo ang waiter at umorder pa tayo ng isang bucket. Napakamot sa noo si Patrick. Iniisip niya kung paanong iuuwi ang kaibigan. Nilibot niya ang mga mata sa paligid ng bar na yon. Halos karamihan ng mga taong naroon ay sa kanila nakatuon ang pansin. Kimi siyang ngumiti sa mga yon at itinaas ang isang kamay na tila humihingi ng pasensya. Pare,
Tara na, iuwi na kita. Pinal na sabi ni Patrick. Tumawa lamang si Victor at kinuha ang isang boteng naroon sa katinungga. Di ko malaman pare kung ano ang naging problema sa akin ni Melody. Magandang lalaki naman ako. May stable na trabaho. May pera. Pero bakit niya ako nagawang ipagpalit sa ibang lalaki? Hindi ko masasagot yan pare, pasensya ka na. Dapat si Melody ang tinanong mo sa bagay na yan. Sinungaling siya. Sabi niya ako lang nag-iisa sa puso niya. Yung pala, dalawa kami. Baka nga hindi lang dalawa eh. Pagkasabi niya ay yumukyok sa lamesa si Victor. Hinayaan na lamang ni Patrick na magsalita ng mag-isa ang bigong kaibigan. Hindi niya masisisi kung bakit ganoon ang ginagawang paglalasing ng kaibigan. Saksi siya kung paanong diligawan at minahal ni Victor ang kasintahang si Melody. Si Melody na nga ang balak na iharap ni Victor sa altar. Ngunit hindi sinasadya, nahuli niya ang kasintahan na may kasama at kahalikang ibang lalaki sa magarang restaurant sa Ortigas. Wala siyang nagawa nang ayain siya ni Victor na uminom. Magkaklase sila simula ng high school at parang magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Nang marinig ni Patrick na malalim na ang paghinga ni Victor, kinawayan niya ang isang lalaking namumutok ang muscle sa magkabilang braso at may malaking pangangatawan na nakatayo sa pinto ng bar. Agad yung lumapit sa table nila. Boss, pakitulungan naman po ako. Isasakay ko lang siya sa kotse para maihatid sa bahay niya. Agad namang tumalima ang bouncer at parang wala lang na iniligay sa balikat niya ang braso ni Victor. Habang nagdadrive, narinig ni Patrick na tumunog ang cellphone ng katabi. Binagalan niya ang pagpapatakbo at pinilit kapain sa bulsa ng pantalon ni Victor ang nag-iingay na aparato. Nang makuha yun, nakita niya ang pangalan ni Melody sa screen ng cellphone na hawak. Hello, Melody. Si Patrick to. Hello? Patrick? Kasama mo ba si Victor? Bakit hindi niya sinasagot ang text at tawag ko mula pa kanina? Tinig ni Melody sa kabilang linya. Oo, magkasama kami. Eto nga't lasing na lasing. Ha? Bakit naman siya naglasing? May problema ba siya? Hindi siya nagsasabi sa akin eh. Melody, mas maganda kung kayo na lang mag-usap. Ihahatid ko siya sa bahay niya ngayon. Puntahan mo na lang siya bukas para makapag-usap kayo. Meron ka bang hindi sinasabi sa akin, Pat? Ayoko manggaling sa akin, Melody. Bukas na kayo mag-usap. Sige, pupuntahan ko siya bukas. Ingat kayo. Napailing na lamang si Patrick nang ibaba ni Melody ang tawag. Kinabukasan, parang binibiyak sa sakit ang ulo ni Victor. Hindi na niya matandaan ang nangyari kagabi. Babangon na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok sa loob ang kasintahang si Melody. Sumeryoso ang mukha niya at iniwas ang tingin sa babae. Uy, sabi ni Pat, lasing na lasing ka raw kagabi. Inumin mo to para mawala ang hangover mo. Inabot ni Melody ang isang malamig na soda sa lalaki. Hindi ka na sana nag-abala pa. Ayos lang ako. Malamig na tugon ni Victor. Napansin ni Melody ang seryosong itsura ng nobyo. Han, may problema ba? Sabihin mo sa akin. Umupo siya sa tabi nito. Nakita kita kahapon, Mel. May kasama kang lalaki at naghahalikan kayo. Walang gatol na sabi niya.
Gumuhit ang matinding pagkagulat sa mukha ni Melody. Magpapaliwanag ako, Han. I don't need your explanation, Melody. Malinaw ang nakita ko. Gaano mo na ba ako katagal niloloko? Bakas ang sakit sa tinig ni Victor. Tumulo naman ang luha ni Melody. Hindi ko sinasadya, Victor. Na-fall out of love ako sa iyo eh. Hindi ko napigilan na mahulog ang loob ko kay Joel. Wala nang namutawing anumang salita kay Victor. Ano pa ba ang magagawa niya kung iba na ang minamahal ng babae? Lumipas ang 2 linggo. Nagaya si Patrick na magbakasyon sila sa lola nito sa probinsya. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Victor. Kalaunan ay napilit din siya ng kaibigan. Para raw makahinga naman siya sa nabigong relasyon at makamove on sa nangyari. Tama nga ang kaibigan, kailangan niyang huminga sa magulong buhay sa syudad. Panahon na para kalimutan ang taong nang iwan at nanakit sa kanya. Pagdating sa Laguna, sinalubong ang 2 na mga kamag-anak ni Patrick. Walang mapagsidlan ng tuwa ang 2 habang iginagala sa paligid ang mga taong nakangiti sa kanila. Nagkakwentuhan sila sa loob ng bahay at sinamahan naman ni Patrick si Victor sa magiging kwarto niya. Pare, ayos ka ng balito sa guest room? Tanong ni Patrick habang binubuksan ang bintana. Oo naman pare. Maluwag naman ang kwarto at saka pinalinis ko na to kay Manang. Salamat pare ha. Ang babait ng mga kamag-anak mo. Wala akong masabi. Bakit ba sa tagal natin magkaibigan, ngayon mula ako inaya dito sa mga lola mo? Sus! Nasa college pa lang tayo. Niyaya na kita pumunta rito tuwing sem break pero ayaw mo. Mas busy ka kasi sa mga chika babes mo dati. Natawa na lamang si Victor nang maalala ang mga kalokohan dati. Natigil siya sa pagtawa nang mahagip na mga mata niya ang babaeng dumaan na nasilip niya mula sa bintana. Isa yung maliit na bahay at nakatalikod ang nasabing babae sa kanya. Sa pagkakatitig niya sa mahubog na kurba ng likod ng babae, natitiyak niyang nagtataglay yun ng magandang mukha. Hindi nga siya nagkamali ng dahan-dahang lumingon ang babae sa kanya. Napansin naman ni Patrick ang tinitignan niya. Pare, lahat ng babae rito pwede mong kausapin at ligawan. Pwede lang dyan kay Mildred. Napalingon si Victor sa kaibigan na kasalukuyang nakatayo sa likod niya. Bakit naman pare? May asawa ba siya? Basta pare, makinig ka na lang. Napapansin ni Victor ang tingin ng babae sa katapat ng kanyang kwarto. Sa gabi ay hindi siya makatulog nang hindi nasisilayan ang napakagandang mukha ni Mildred. Hindi niya alam kung ano ang mayroon sa babae at tila ba iba ang hatak nito sa kanya. Tuwing gabi, nakatayo sa bintana ng kwarto nito ang babae habang nakasuot ng manipis na pantulog. Sa tulong ng liwanag na nagmumula sa dilaw na ilaw nito, banaag niya ang magandang hubog ng katawan ng babae na nanaising maangkin ng kahit sinong lalaki. Napapalunok siya sa tuwing magtatama ang mga mata nila at kiming ngingiti sa kanya ang babae. Sa umaga, nakakasalubog niya sa daan si Mildred pero nauumid ang dila niya na magpakilala. Magtatama lamang ang mga mata nila at tipid nangingiti sa kanya ang babae. Gumaganti siya ng ngiti rito at simula noon ay hindi na niya makalimutan si Mildred. Inaalala lang niya ang mahigpit na bilin ni Patrick sa kanya na iwasang makipaglapit sa babae.
Isang gabing maalinsangan, mailap ang antok kay Victor. Nakailang sindi na siya ng yosi, pero lalo lamang siyang nagising. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakita niya na bukas pa ang ilaw sa katapat na kwarto. Dasal niya na sana sumilip si Mildred sa kanya. Tila narinig ni Mildred ang hiling niya. Mula sa kinatatayuan niya, damanaag niya ang anino ng babae na palapit sa bintana. Hindi nga siya nagkamali. Nagtama ang mga mata nila ng babae at para silang nag-uusap sa pamamagitan nun. Ikinurap-kurap ni Victor ang mga mata. Laking gulat niya nang malaman na naroon na siya sa kwarto ni Mildred. Iginala niya ang paningin sa kwarto ng babae. Ubod tamis yung nakangiti sa kanya, saka siya niyakap. Hindi alam ni Victor kung ano ang dapat maging reaksyon sa nagaganap, pero pinili niyang gumanti sa yakap ng babae. Nagmagdaop ang kanilang katawan, ay ramdam nilang tumatagos ang init doon. Tila napapaso si Victor, pero aaminin niyang nakaramdam din siya ng kakaibang init sa ikaibuturan niya. Napakabilis ng pangyayari. Namalayan na lamang ni Victor na magkahinang na ang kanilang mga labi. Iginala niya ang mga palad sa kabuuan ng babae. Naramdaman niya na lalong nag-init ang kaniig. Walang salitang namutawi sa mga labi nila. Maingat na iniga ni Victor si Mildred sa kabang naroon. Nagpaubaya si Mildred at sa bawat haplos ng palad ng lalaki sa kanyang kahubdan ay ganoon din ang ginagawa niya. Napuno ng ungol ang kabuuan ng silid na yun. Hindi na malaman ni Victor ang nangyari dahil nalasing siya sa ipinadamang kaligayahan ni Mildred sa kanya. Ilang beses siya nitong dinala sa langit. Naulit pa ng ilang beses ang lihim na namagitan kina Mildred at Victor. Hindi pwedeng lumipas ang bawat gabi na hindi aakyat sa langit ang dalawa. Pakiramdam ni Victor, para siyang naka-ecstasy sa sobrang pagkahumaling sa babae. Nakalimutan niya ang masakit na ginawa sa kanya ni Melody at lagi na lamang si Mildred ang laman ng isip niya. Isang araw, nakatanggap ng tawag si Victor mula kay Melody. "Bakit ka pa tumatawag?" Seryosong tanong ni Victor. "May sasabihin ako sa iyong importante." Ramdam din ni Victor ang kaseryosohan sa tinig ng kausap. Halos nayanig ang pagkatao ni Victor nang marinig ang sinabi ni Melody. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman ng oras na yun. Halo-halong emosyon ang gumugulo sa kanya. Kailangan niyang makausap ng personal si Melody. 10:00 ng gabi, binati ni Mildred si Victor ng Happy Valentine's. Sobra ang ligayang nadarama niya dahil nag-abala pa ang babae na ipagluto siya. Sa tagal nila ni Melody, kahit kailan ay hindi man lang yun nagawa sa kanya ng dating nobya. Ang totoo, parang nakakaramdam siya ng pag-ibig kay Mildred. Pero gusto niya munang makasiguro kung tunay ba ang nararamdaman para sa babae. Nang gabing yon ay muli nilang pinagsaluhan ang kaligayahan. "Mahal kita, Victor." Malambing na anas ni Mildred habang nasa ibabaw niya ang lalaki. Kapwa tagaktak ng pawis at magkayakap. "Mahal din kita, Mildred." Medyo hinihingal na sagot ni Victor. Sa kabuong pagmamahal niyang hinalikan sa labi ang babae. Nakatulog si Mildred sa bisig ni Victor. Hinahaplos naman ni Victor ang buhok at pisngi
ng katabi. Nakatitig siya sa maamong mukha ng babae at ilang beses pang ginawaran ng munting halik sa pisngi at labi. Nang masiguro na mahimbing nang natutulog si Mildred, dahan-dahan siyang bumangon at bumalik sa bahay nila Patrick. Ilang araw nang hindi nakikita ni Mildred si Victor. Ilang gabi siyang nag-abang at naghintay na sumilip ito sa bintana sa katapat na kwarto. Pero kahit sa umaga ay hindi niya nakikita ang lalaki sa tapat na bahay. Hindi siya nakatiis, kaya naman naglakas loob siyang magtanong sa katapat na bahay. Ayon kay Lola Celia, noong linggo pa umalis ang apo kasama ang kaibigang bisita. Halos bumagsak ang mundo niya sa narinig. Pagkauwi sa bahay, hindi napigilan na iyakan niya ang pangiiwan sa kanya ni Victor. Hindi man lang yun nagpaalam sa kanya. Napapansin ni Patrick ang pagiging matamlay ng kaibigan. Kanina pa siya nagkakwento pero parang walang naririnig ang kausap. "Uy! Ang lalim ng iniisip mo, pare! Baka malunod ka!" "May iniisip lang ako." "Si Mildred ba?" Sumikdo ang dibdib ni Victor pagkarinig sa pangalan ng babae. Hindi makapaniwalang napatingin siya sa mukha ng kaibigan. "Alam kong lihim kang pupunta sa bahay niya, pare. Pero pinapaalala ko lang sa'yo na hindi mo siya lubusang kilala. Sabi ko sa'yo, iwasan mo siya eh." Maalinsangan ang gabi. Biling baligtad sa pagkakahiga si Victor. Namimiss na niya si Mildred, pero nahihiya siyang magsabi kay Patrick ng tunay na nararamdaman. Ang nagpapagulo sa isip niya, baka galit na ang babae sa kanya dahil hindi siya nagpaalam na aalis. Ayaw niyang saktan ang damdamin nito. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang makarinig ng ingay sa labas. Nagtatahulan ang mga aso sa labas na tila galit na galit. Bumaba siya para uminom ng malamig na tubig. Habang lumalagok ng tubig, tila naramdaman niya na may mga matang nakatitig sa kanya. Ibinaba niya ang basong hawak at iginala ang paningin sa paligid. Umakyat siya sa kwarto at nagtalokbong ng kumot. Nasa isip pa rin niya ang mukha ni Mildred. Nang bigla na lamang naramdaman niya na may humihila sa kumot niya. Dinilat niya ang mga mata at tumingin sa paanan niya. Halos mamatay siya sa lumukob na takot nang makita ang nakakatakot na itsura sa paanan niya. Napasigaw siya at hinila pa itaas ang kumot. Inibabawan siya ng halimaw at pilit na inaalis ang kumot na nakabalot sa katawan ni Victor. Naririnig ni Victor ang pag-angil ng halimaw na tila ba galit na galit. Nang maalis ang kumot, sinakal ng halimaw si Victor habang nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Gusto niyang magising kung nananaginip lamang siya sa isip niya. Pero alam niyang tunay ang nagaganap. Ramdam niya ang pangangapos ng hininga. Pilit hinahawakan ni Victor ang halimaw. Makapal ang mga balat na nakalaylay at may pangil na parang sa vampira. Mahaba ang itim na mga kuko at mahaba ang puting buhok. "Minahal kita, Victor. Pero katulad ka rin ng ibang lalaki na iniwan ako pagkatapos ng lahat." Mabalasik na sambit ng halimaw. "Mildred?" Kahit nahihirapan, ay naitanong niya ang pangalan ng balak kumitil sa kanyang buhay. "Oh, ako nga.
Ano ang pakiramdam ng unti-unti kang mamamatay sa kamay ko? Papatayin kita para hindi ka na makapangloko pa ng ibang babae na pagkatapos mong tikman at pagsawaan, basta mo na lang iiwanan. Pinilit makawala ni Victor sa pagkakasakal ni Mildred sa anyong halimaw. Sunod-sunod siyang inubo nang mabitiwan ng babae. Hindi ko gustong iwan ka, Mildred. May nais lang akong alamin dito kaya napilitan ako na umalis. Babalik naman ako. Babalikan kita. Nahihirapang paliwanag niya. Ang totoo, balak niya naman talagang balikan si Mildred. Ang dahilan ng pag-uwi nila ni Patrick dahil sinabi ni Melody na nagdadalang tao siya at baka siya raw ang ama. Nang magkausap sila ni Melody, inamin nito sa kanya na si Joel talaga ang ama ng pinagbubuntis niya. Natakot lamang daw siya dahil baka hindi siya panagutan ng lalaki. Kaya naman kinausap niya si Joel ng personal para sabihin ang sitwasyon ni Melody. Wala na siyang makapanggalit sa dating nobya. Napatawad din niya sa nagawa at tanging si Mildred na ang laman ng utak at puso niya. Sinungaling! Pagkasabi ay kinalmot niya sa katawan ang lalaki. Napasigaw sa sakit si Victor. Parang talim ng itak ang tumama sa dibdib niya. Nakita niyang napunit ang dibdib at lumabas ang sariwang dugo mula roon. Hindi pa nasiyahan si Mildred. Muli niyang hiniwa ang dibdib ni Victor gamit ang matutulis na kuko. Hindi mapigilan ang nadarama niyang galit. Ang halimaw ay tunay na halimaw kahit anong gawing pagbabalat kayo. Dinukot niya ang puso ni Victor at nilapirot sa kanyang palad hanggang madurog at magkapira-piraso. Bumagsak si Victor sa kama habang mulat ang mga mata. Umaagos pa rin ang dugo mula sa bukas na dibdib ng lalaki. Tumulo ang luha ni Mildred at saka dahan-dahang umalis sa kama. Unti-unting bumalik ang kanyang anyo bilang tao. Nang mahimasmasan sa ginawa, ay napahagulgol siya ng malakas at hinaplos ang pisngi ng lalaking minahal niya sa maigsing panahon. Umalis siya sa bahay ng lalaki at bumalik sa tirahan. Ipinagpatuloy niya doon ang kanyang paghihinagpis at pagsisisi. Yan ang lihim na hindi niya masabi kahit kanino, na isa siyang aswang na nagpapalit ng anyo sa tuwing nakakaramdam ng matinding galit. Pilit man niyang pigilan ay hindi niya magawa dahil kusa yung lumalabas kapag kumukulo ang dugo niya sa galit. Hindi niya alam kung paanong matatapos ang sumpa nila sa pamilya. Pagod na rin siya sa paulit-ulit na masaktan at pumatay. Tumayo si Mildred. Pumunta siya sa kusina at kinuha ang punyal na naroon. Muli pang tumulo ang luha niya at saka ubod lakas na isinaksak ang hawak sa kanyang dibdib. Sa liblib na lugar sa Santa Barbara, nakatira ang mag-asawang sina Roberto at Nicole. Masaya ang kanilang pagsasama kahit alam ni Elena na aswang si Roberto. Umiiwas sila sa mga tao dahil minsan ay hindi kayang kontrolin ni Roberto ang demonyo na nagkukubli sa kanyang katauhan. Ang ikinabubuhay nilang mag-asawa ay pagtatanim ng gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Yun din ang kinakain ni Roberto tuwing sinusumpong ng pagiging aswang. Nakuha ni Roberto ang sumpa ng pagiging aswang noong nagkasakit ang kanyang lolo
dahil sa malubhang karamdaman. Ngunit hindi namamatay ang matanda dahil hindi pa nito napapasa ang pagiging aswang. Kaya kahit butot balat na, ay humihinga pa rin. Kabilugan ng buwan, tahimik na ang kapaligiran nang biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng matanda na parang sinasaktan. Narinig ni Roberto ang malakas na pagsigaw ng matanda, kaya agad siyang pumunta roon. Pagpasok sa kwarto, ay naabutan niya kung paano nagbago ng anyo at naging isang nakakapangilabot na halimaw na may matutulis na kuko at mahabang dila. Ang mga mata ay nababalot ng mga balahibo katulad sa hayop. "Lolo, anong nangyayari sa iyo?" tanong ni Roberto. Sa buong buhay niya, ngayon niya lang nakita na nagbago ng anyo ang kanyang lolo. Apo, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Maawa ka sa akin, Apo. Gusto ko na mamahinga. Kaya tanggapin mo na ito upang makapagpahinga na ako. Hirap na sambit ng matanda at lumabas mula sa kanyang bibig ang batong kulay itim. Hindi sana tatanggapin ni Roberto ang mutya ng pagiging aswang, ngunit nahabag siya sa nakikitang itsura ng kanyang lolo. Pagkalunok ni Roberto ng mutya ng pagiging aswang, ay biglang nangisay ang kanyang katawan at agad siyang nawalan ng malay. Natanggap na niya ang mutya ng pagiging aswang na kung tawagin ay mga awok, isang uri ng aswang na nahahati ang katawan. Ngunit si Roberto ay purong awok ang dugo, kaya hindi nahahati ang kanyang katawan tulad ng kanyang lolo. Pagmulat ng kanyang mga mata, ay nakita niyang wala ng buhay ang kanyang lolo. Dilat pa ang mga mata at nakabuka ang bunganga. Kaya itinikom niya at pinapikit ang mata gamit ang palad habang tumutulo ang kanyang luha. Binuhat niya ang matanda at kanyang inilibing sa harapan ng kanilang bakuran, katabi ng kanyang ama at ina. Nag-iisa na lang si Roberto sa munting tahanan, kaya nagpasya siya na pakasalan na ang kanyang nobyang si Elena. Sa umpisa ay sobrang natakot si Elena nang inatake ni Roberto ang magnanakaw ng kalabaw at pinatay ng walang awa sa anyo ng malaking asong itim. Yun din ang unang pagkakataon na nakita niya si Roberto na nagpalit ng anyo bilang aswang at nakita rin niya kung paano bumalik bilang tao si Roberto. Pilit itinago ni Roberto ang kanyang pagkatao kay Elena, pero nalaman din agad ng babae, kaya sinabi ni Roberto ang lahat sa kanyang mahal na asawa. Ikinuwento niya kung paano niyang nakuha ang pagiging aswang. Imbis na magalit si Elena sa nalaman kay Roberto, ay bigla niyang niyakap ng mahigpit ang asawa. "Tanggap kita, kahit sino o ano ka pa." Para hindi na maulit ang pagpatay ni Roberto sa mga tao, ay napagpasyahan nila na doon na lang sa pusod ng gubat sila manirahan. Tumagal ng 4 na taon ang kanilang pagsasama, ngunit hindi sila mabiyayaan ng anak. Binuhos na lang ng mag-asawa sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Isang araw, habang masayang naliligo si Elena sa ilog, hindi niya napansin na may 3 lalaking nakamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Dahan-dahan na lumalapit kay Elena
at may masamang balak. Nang mapansin ni Elena na may papalapit sa kanya, ay agad niyang kinuha ang kanyang kasuotan. Subalit hindi na niya yun nagawa dahil hinabol siya ng 3 lalaki at pilit na gustong gawan ng masama. Hindi makasigaw si Elena dahil tinakpan nila ang bibig niya. Walang kaalam-alam si Roberto dahil kasalukuyang nasa bayan ang lalaki at ibinibenta ang kanilang naaning gulay at ilang mga hayop na alaga nila. Habang pinipilit ng 3 lalaki na gahasain si Elena, ay biglang may dumating na isang mangangaso at pinaputok niya ang kanyang baril upang tumigil ang 3 lalaki. "Lumayo kayo sa kanya! Babarilin ko kayo kapag itinuloy niyo ang pambababoy sa kanya!" Sigaw ng mga ngaso sa 3 manyakis na lalaki. Pre, maghunos dili ka. Pareho tayong mga ngaso. Kaya dapat matikman natin ang lahat ng nakatira rito. Sagot ng isang lalaki at pilit na kinukuha ang baril sa kanyang tagiliran. Subalit bago pa niya nakuha ang baril, ay umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakita ng mga ngaso ang kanyang balak gawin. Tinamaan yon sa balikat at ganoon na lang ang takot ng 2 kasama nito. Binuhat na lang nila ang kasamahan nila at sabay silang lumayo kung saan nakahiga si Elena na walang saplot sa katawan. "Okay ka lang ba, miss?" tanong ng mga ngaso kay Elena. "Oo, salamat na tinulungan mo ako, Ginoo," sagot ni Elena sa mga ngaso habang tinatakpan ng 2 palad ang dibdib niya. Binigay ng mga ngaso ang suot niyang jacket upang matabunan ang hubad ng katawan ni Elena. "Ako nga pala si Elena. Nakatira kami ng asawa ko hindi kalayuan dito," pagpapakilala ni Elena sa mga ngaso. "Ah, ako pala si Glenn. Mabuti na lang pala, Elena, at naligaw ako. Nakita kitang tumatakbo kaya nagmamadali akong tumungo rito." "Salamat ulit sa'yo, Glenn. Kung hindi ka siguro dumating, sigurado na binaboy na ako ng 3 lalaki na yun." Pagpapasalamat ulit ni Elena. Habang nag-uusap ang 2, ay napag-usapan nila na tutuloy muna si Glenn sa bahay nila ni Roberto. Gumagabi na at delikado na sa gubat dahil nagkalat din tuwing gabi ang mababangis na mga hayop. Habang naghahanda ng hapunan si Elena, ay dumating na si Roberto at may dalang bigas at kasangkapan sa pagluluto. "Mahal, dumating na ako," wika ni Roberto mula sa labas ng bahay. Nang marinig ni Elena ang boses ng kanyang asawa, ay agad naman niyang binuksan ang pinto at tumambad sa harapan ni Roberto si Glenn na nakaupo sa harapan ng pinto habang nakangiti sa kanya. "Ah, may bisita pala tayo, mahal," tugon ni Roberto habang nilalagay niya sa lamesa ang kanyang mga pinamili. "Ah, ako pala si Glenn, sir. Makikisuyo lang po sana ako na makikitulog po ako sa bahay ninyo ngayong gabi. Naligaw po ako at hindi ko alam kung saan ako dumaan ng pagpunta ko rito." Tumayo ang binata at nakipagkamay kay Roberto. "Ah, ganun ba? Ako pala si Roberto, ang asawa ni Elena." Ikinuwento ni Elena kung bakit naroon si Glenn sa kanilang bahay. Kaya umuusok sa galit si Roberto sa 3 lalaki na muntik ng gumahasa sa kanyang asawa. Dahil sa nailigtas ni Glenn ng buhay ng kanyang asawa, ay paulit-ulit siyang nagpapasalamat dahil kung wala ito, ay baka wala na rin ang kanyang asawa. Kinabukasan ay maagang umalis si Glenn upang umuwi na. Kasama niya si Roberto
upang ituro kung saan ang tamang daan na kanyang tatahakin. Nangako si Glenn sa kanilang mag-asawa na babalik upang bisitahin silang muli. Tinupad ni Glenn ang pangako at laging may dalang pasalubong sa mag-asawa. Nahulog ang loob ng mag-asawa sa kanyang kabaitang taglay. Isang gabi ay naaliw naman si Glenn sa pangangaso. Bumuhos ang malakas na ulan, kaya naisipan niyang doon muna makitulog sa bahay ng mag-asawa. Habang binabagtas ang daan, ay mayroon siyang narinig na putok ng baril sa hindi kalayuan sa kanya. Sunod-sunod ang pagpapaputok ng kung sino, kaya nagmamadaling tinungo ni Glenn kung saan yun nanggaling. Pagkarating niya sa lugar, ay tumambad sa kanyang harapan ang dalawang lalaki na wakwak ang mga katawan at wala ng mga laman loob. Tumayo ang balahibo ni Glenn at kumabog ng malakas ang dibdib. Sa isip niya ay isang mabangis na hayop ang pumatay sa dalawang lalaki. Gumuhit ang kidlat sa kalangitan. Tinitigan niya ang dalawang nakahandusay at nakilala na yun ang dalawang mga ngaso na muntik ng gumahasa kay Elena. Iginala niya ang paningin sa pagbabakasakali na makita ang may gawa nun sa dalawa. Ilang saglit pa ay may narinig siyang umaalingaw-ngaw na sigaw sa buong paligid. Tila ba nagmamakaawa na wag siyang patayin. Sinundan ni Glenn ang pinagmumulan ng tinig. Pagdating sa isang parte ng gubat, ay nakita niya ang isang malaking aso na kulay itim na kinakain ang laman loob ng lalaki. Nakaramdam ng labis na sindak si Glenn sa kanyang nasaksihan. Kahit nangangatog ang mga kamay at tuhod, ay itinutok niya ang dalang baril sa malaking aso. 3 sabay na putok ang kanyang pinakawalan. Tinamaan ang asong itim sa likuran at sa tiyan, ngunit nakatakbo yun, kaya hinabol ni Glenn. Nakarating siya sa ilog at nakita ang hinahabol na aso na walang pangingiming tumalon sa ilog kahit na malakas ang daloy ng tubig. Hindi alam ni Glenn kung namamalikmata ba siya dahil habang papalayo ang aso sa kanya ay tila ba nagiging anyong tao ang itsura nito. Hindi na niya sinundan ang aso at tinungo na ang daan patungo sa bahay nila Roberto. Pagdating niya sa bahay ng mag-asawa ay si Elena lang ang kanyang nadatnan. Elena, pasensya ka na at dito na naman ako makikitulog. Naabutan kasi ako ng dilim sa daan at umulan pa ng malakas. Paliwanag ni Glenn kay Elena. Napansin niya na hindi mapakali ang babae. Ayos lang, Glenn. Hinihintay ko kasi si Roberto eh. Kanina pa yun umalis ng bahay pero hanggang ngayon na hindi pa siya nakakauwi. Malungkot na saad ni Elena. Baka nagpatila pa siya ng ulan, Elena. Ang lakas ng ulan at rumaragasa pa ang tubig sa ilog. Umapaw na rin kasi ang tubig sa tulay na dinadaanan natin. Pangpalubag loob ni Glenn kay Elena. Hindi na sinabi ni Glenn kay Elena ang nangyaring pagpatay ng malaking asong itim sa 3 lalaki na muntik na sanang gumahasa sa kanya para hindi na masyadong mag-alala pa ang babae. Binigyan siya ni Elena ng damit ni Roberto upang makapagbihis. Kumain na rin sila ng sabay habang hinihintay si Roberto. Natapos na lang silang kumain ay walang Roberto na dumating. Wala pa ring tigil sa pagbuhos ang malakas na ulan. Elena, kapag tumila na ang ulan, hahanapin ko si Roberto. Magpahinga ka na rin at huwag ka nang mag-alala pa sa kanya. 2:00 ng madaling araw
Naalimpungatan si Glenn dahil sa narinig na tila may umiiyak. Agad siyang bumangon at nakita si Elena na humihikbi. "Anong nangyari sa iyo, Elena?" tanong niya. "Saan na kaya nagpunta si Roberto? Anong oras na? Pero wala pa rin siya. Hindi naabutan ng hating gabi dahil nag-aalala siya na wala akong kasama rito sa bahay." Hinaplos ng malamig na kamay ang puso ni Glenn sa narinig at nakikitang kalungkutan ng babae. Hindi siya nakatiis ay niyakap niya si Elena upang maibsan ang pag-aalala. Ilang sandali pa, hindi nila napigilan ang bugso ng damdamin at biglang naglapat ang kanilang mga labi. Aminado si Glenn na matagal na siyang may pagtingin sa babae. Dangan nga lamang ay may asawa na, kaya pinilit niyang supilin ang nararamdaman para rito. At sa mismong kwarto nila Roberto ay pinagsaluhan ng dalawa ang bawal na pag-ibig. 3:00 ng hapon nang magising ang dalawa. Ilang beses nilang inakyat ang langit habang sumasabay sa kanila ang tikatik ng ulan. Paglabas ng pinto nila Elena at Glenn mula sa kwarto, ay nakita nilang maraming dugo ang damit na nakapatong sa lamesa. Hinanap ni Elena ang asawa, ngunit bigo siyang matagpuan yon sa loob ng bahay nila. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang bote ng lana na walang laman. Yon ang ginagamit ng asawa sa tuwing nasusugatan. Umalis na tayo rito, Glenn. Aligagang sambit ni Elena. "Bakit, Elena?" takang tanong ni Glenn. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Basta umalis na tayo rito. Dahil kapag inabutan tayo ng dilim, tiyak na papatayin tayo ni Roberto. Sagot ni Elena at hinila ang kamay ni Glenn. Walang humpay sa lakad takbo ang dalawa. Malapit ng dumilim at kailangan na nilang makalabas sa gubat. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Malapit na sila sa sementadong daan ay narinig nila ang alulong ng mga aso. May dumaan na isang jeep kaya mabilis na pinarayon ni Elena. Mabilis silang sumakay at nakahinga ng maluwag dahil makakatakas na sila. Subalit hindi pa nakakalayo ang jeep ay biglang may humarang na isang malaking asong itim sa kanilang daraanan. Namumula ang mga mata at nakalabas ang mga habang pangil nito na may kasamang malagkit na laway. Galit na nakatingin sa kanila. Sus, Ginoo ko! Isang aswang ang nakaharang sa ating daanan! Hintakot na sambit ng driver sa kanilang lahat. Lumabas ang mga pasahero at binalak na patayin ang asong itim. Ngunit wala silang nagawa dahil nagpalit ng anyo ang aswang. Naging malaking ibon, naging malaking aso, at ang huli ay naging si Roberto sa anyong mabangis. Tila isang halimaw na may matutulis na kuko at matang namumula. Ang katawan ay balot ng balahibo ng kung anong hayop. Isa siyang awok! Sigaw muli ng driver. Tama ka nga! Isa akong awok! At ako ang huling makikita ninyo! Sigaw ni Roberto sa kanilang lahat. Nagkalat na ang mga bangkay sa sementadong daan. Isa-isang pinatay ni Roberto ang lahat ng sumugod sa kanya. Dahil sa takot ni Glenn at Elena, ay tumakbo sila upang takasan si Roberto. Nagpaputok si Glenn ng baril, ngunit nagtaka siya dahil hindi man lang tinatablan ng bala ang katawan ni Roberto. Roberto, tama na! Patawarin mo ako at nagkamali ako! Mahal na mahal kita, Roberto! Maawa ka sa amin ni Glenn!
Huwag mo kaming patayin! Pagmamakaawa ni Elena sa kanyang asawa. Elena! Ikaw ang buhay ko! Ikaw ang tanging kaligayahan ko! Bakit mo ito ginawa sa akin? Dahil sa lalaking yan, ay papatayin kita! Malakas na sigaw ni Roberto. Roberto, ako na lang ang patayin mo. At huwag mo nang isama ang iyong asawa. Ako ang may kasalanan kung bakit nagawang magtaksil ni Elena sa iyo. Pagmamakaawa ni Glenn kay Roberto. Hindi na sumagot si Roberto at napaiyak na lang. Unti-unti ay bumalik siya sa pagiging anyong tao. Ngunit bigla siyang tinaga ng driver sa kamay, kaya naputol yon at nahulog sa lupa. Nagpagulong-gulong si Roberto sa lupa dahil sa sakit at akma na sana siyang papatayin ng driver. Pero mabilis kinasa ni Glenn ang hawak na baril at binaril ang driver. Walang buhay na bumulagta sa lupa ang lalaki. Paglingon ni Glenn ay wala na si Roberto sa lupa. Glenn, alagaan mo ang asawa ko. Huwag mo siyang sasaktan. Dahil kapag ginawa mo yun, papatayin kita at kakainin ng buhay. Huling sigaw ni Roberto at agad na naglaho sa kawalan. Niyakap ni Glenn ng mahigpit si Elena at hinalikan sa noo at pinangako na hindi niya pababayaan ang babaeng ipinagkatiwala sa kanya. Salamat, Roberto. Patawad na rin. Halos pabulong na nasambit ni Glenn. Tulala siya at hindi makapaniwala sa naganap. Tinignan na lamang niya ang mga nakahandusay na katawan na wala ng buhay. Nanggagapin ni Elena ang kamay niya, ay napatingin siya sa babae at nilisan nila ang lugar na yon na magkahawak kamay. Isang simpleng mamamayan lang din si Federico na kung tawagin ay Mang Pedring dahil na rin sa trabaho nitong tricycle driver. Mag-isa lang siya sa buhay dahil hindi naman niya naisipan ang mag-asawa sa edad nitong 40 anyos na. Nilaan na lang niya ang kanyang oras sa paghahanap buhay para buhayin ang sarili at magbigay suporta sa kanyang mga pamangkin. Mayroon siyang isang kapatid na namatay kasama ang asawa nito sa isang pagsabog maraming taon na ang nakakalipas. Kaya walang nagawa si Pedring kundi akuin ang responsibilidad sa anak ng mga itong si Carlo. Siya na ang tumayong magulang nito. Noong mga panahong ito, si Carlo ay 12 anyos pa lamang. Nag-aaral naman ito pero maliit ang paaralan, kaya half-day lang ang pasok. Kaya ang ginagawa ni Pedring, sinasama niya ito sa biyahe para hindi ito maggala-gala at mapariwara kung iiwan niya sa kanilang bahay. Marami kasi silang kapitbahay na pilyong mga bata at baka mabarkada doon si Carlo at magaya din. Papa, hanggang ano oras ang biyahe mo? Hanggang gabi tayo ulit. Mga bandang 8:00 doon tayo mag-standby sa paliparan para madami tayong maging pasahero. O sige pa. Totoo namang sa paliparan talaga madaming pasahero. Andun pa ang mga mayayamang tao, kaya sigurado naman silang hindi sila maloloko, gaya ng gawain ng iba na magpapalusot na nahulog daw ang pera nila. Sa dami ng nakakasalamuhan nila sa araw-araw, hindi pa din talaga maiiwasan ang mga kwento-kwentong kababalaghan. Naniniwala sa multo si Pedring, pero sa aswang, hindi. Isang araw kasi habang nagmamaneho, narinig niya ang dalawa niyang pasahero na nag-uusap. Nako, delikado na pala magsasakay ng buntis sa gabi. Yung kumpare kong tricycle driver, nagsakay ng buntis. Tapos doon dinaan sa lote.
Ayun! Tinambangan ng aswang, nako! Mabuti nga't nakaligtas! Ay, talaga ba? Wala talagang pinipiling lugar yung mga aswang ngayon, ah! Kawawa naman ang mga nabibiktima! Sa kaloob-looban ni Pedring, gusto niyang sumabog sa tawa. Kadalasan kasi huling destinasyon nila ni Carlo ang lote na tinutukoy ng kanyang mga pasahero. Ni kahit multo nga, wala siyang nakita. Aswang pa kaya? Tinuon na lamang niya ang atensyon sa pagmamaneho kaysa makinig sa dalawang mama. Tanghalian noon at nasundo na ni Pedring si Carlo. Hindi niya rin alam kung maiinis ba siya o matatawa sa mga sinasabi nito sa kanya. Kasi gaya ng kanyang mga pasahero, ganoon din ang kwento nito. Pa, huwag na tayo dumaan sa lote. Kalat yung balita tungkol sa mga aswang doon. Nang habol nga daw ng tricycle kagabi yun eh. Ikaw nga, huwag ka magpapaniwala sa kwentong bayan. Panakot lang yan para wala nang gumala sa gabi. Ang dami kasi kabataan ang lumalabag sa curfew. Ikaw bahala pa. Ako, nagsasabi lang po ko kasi nakita ko po yung driver nakaupo sa barangay. Nakatulala nga po eh. Hindi na sumagot si Pedring. Ayaw na ayaw niya kasi ang mga ganoong usapan na wala namang sapat na pruweba para kanyang paniwalaan. Masyado silang naging madaming pasahero nung araw na yon. Binalak nilang tagalan pa ang biyahe dahil madaming tao sa paligid. 9:00 na noon pero bumabiyahe pa rin sila kaya naisipan nilang bumili muna ng inumin. Nakasabay naman nila ang kapwa driver ni Pedring na nagwika sa kanya ng, "Uy, huwag kang magsasakay ng buntis sa gabi ha. Delikado yun. Sige, naku, ingat ka." Lumabas ito kaagad at hindi man lang hinayaang makasagot si Pedring. Nagtataka naman siya kung bakit. Kaya hindi na lang niya ito pinansin at bumili na lang ng pagkain. Pagkatapos ay binalikan si Carlo, natulog at nakasandal sa sidecar. Pagkatapos niyang makainom, ay muli na siyang nagmaneho malapit sa ospital. Sakto namang nakakita siya ng isang babaeng pumapara at napansin niyang buntis ito. Medyo nagdalawang isip siyang isakay dahil sa sinabi ng kasama niya, pero naawa naman siya sa babae dahil masyado nang mahamog at madilim sa labas para maghintay doon ng matagal nang magsasakay sa kanya. "Manong, sa dulo po ng lote," wika ng babae. Normal sa kanya ang suyurin ang lote, pero sa pagkakataong yun, kakaiba ang kanyang naramdaman. Nakaramdam siya ng takot at kaba sa hindi malamang dahilan. Para ding may bumubulong sa kanyang wag na siyang tumuloy doon dahil may peligrong nakaabang. Pero patuloy pa rin siyang nagmaneho. Narating na nila ang bungad ng lote at ayos naman dahil maliwanag. Pero nung narating nila ang kalagitnaan, doon na naging kakaiba ang ihip ng hangin. Hindi naman kasi maingay ang makina ni Pedring, kaya maririnig mo pa rin ang ingay. Nakarinig sila ng huni na nakakatakot. Mas kinagulat niya pa nang tignan niya ang buntis mula sa salamin na tila namimilipit ito sa sakit. Tumigil muna saglit si Pedring at pinababa si Carlo para tabihan ang buntis at alalayan. Hindi naman daw ito manganganak at sadyang masakit lang. Masyado pa silang malayo sa dulo ng lote ng mga oras na yon. Bigla namang napasigaw si Carlo nang mayroong nakakatakot na mga nilalang ang biglang lumitaw sa kanilang likuran. Nataranta si Pedring, kaya imbis na idiretso, inikot niya pabalik ang sasakyan at pinilit humarurot. Pero sadyang mahina ang makina ng kanyang tricycle. Kaya umisip siya ng paraan para iligaw ang mga ito. Minabuti niyang suungin ang damuhan na matataas para iligaw ang mga ito, pero pilit pa ring humahabol sa kanila, habang ang buntis naman
ay nagwawala na sa kaiiyak dahil sa sakit ng tiyan. Papa, sabi ko sa iyo mga aswang yan Ano bang mali ko na totoo pala ang mga yan? Lintik na. Napakadami naman yan dito. Kaya sumasakit ng babae. Kasi may mga aswang sa paligid na gustong kumuha ng kanyang sanggol. Kaya mas mainam na makalayo na tayo dito para hindi na siya masaktan. Ne, ayos ka lang ba? Oo, ayos lang po. Napakasakit na po. Pinaharurot pa ni Pedring ang kanyang tricycle. Mas kinakatakot lang talaga nila ang pagkawala ng tao sa daanan at mga sasakyan, dahilan para patuloy pa rin silang sundan ng mga aswang. Nagtatakbo ang mga nilalang habang pilit sumasampa sa tricycle. Kinakabahan na rin si Pedring dahil konti lang ang kanyang nilagay na gasolina. Lahat ng tindahan noon sarado na. Masyado ng gabi. Maski mga ilaw sa bahay ay nakapatay na, kaya malabong may sumaklolo sa kanila sa ganoong sitwasyon. Naisip ni Pedring na nasa kanyang kamay ang kanilang kaligtasan. Papa, bakit ayaw pa nilang tumigil sa paghabol? Hindi ko nga alam Hindi mo napapagod ng mga taong aso na kambing. Hindi mo malaman kung ano mukha ng mga yan. Papa, bilisan natin. Nangihina si ate Hindi siya pwedeng ganito lang. Baka magtagumpay mga aswang sa pagkuha ng sanggol niya. Anak. Naku, nakakatakot ng mga to. Unang beses ko makakita ng ganyan. Tapos hindi pa ako naniniwala tapos napakarami pa. Medyo nakakampante na si Pedring kasi malapit na siya sa kanilang bahay. Maswerte namang huminto ang mga aswang malapit sa kanilang bakuran dahil maliwanag na dito at hindi na sumunod sa kanila. Pagbaba nila sa tricycle, ipinasok kaagad nila ang nangihinang babae at ikinandado ang pintuan. Akala nila'y tapos na, pero narinig naman nila ang mga huni. May tumatakbo pa sa gilid ng kanilang bahay at may tunog pa ng mga taong nag-uusap. Nagsimula na ring kumaluskos ang mga kuko sa bubungan, pero hindi naman sila natatakot dahil mayroon naman silang kisame. Tumagal ng ganoon ang paligid hanggang sa nagmadaling araw na at doon lang tumigil ang mga nilalang. Pinagpahinga nila ang babae at inasikaso. Minabuti na lang hindi muna bumiyahe kinabukasan dahil sa trauma na kanilang inabot. Tinawagan na rin nila sa telepono ang asawa ng babae. Nang dumating ito, laking pasasalamat nila kay Pedring at kay Carlo dahil hindi nila pinabayaan ang kanyang asawa. Wala lang naman yon sa kanila. Dahil ang mahalaga, pare-parehas silang ligtas. Nagkaroon na rin ng babala sa lote na hanggat hindi pa nahahanap ang mga aswang, ay walang sasakyan o tao na pinapahintulutang pumasok at lumabas sa pagsapit ng takip silim at madaling araw. Pagkalipas ng ilang buwan, kinuhang maging ninong si Pedring ng sanggol ng babae at kalaunan naging anak-anakan niya rin ito dahil palagi silang dinadalaw sa kanila. Maraming taon man ang lumipas, hindi pa rin malilimutan ni Pedring ang kanyang alaala nang minsan nilang naranasan ang paghabol ng mga aswang.